Hay nako, grabe talaga mga puppies natin. Binuli na nga pati itong ating mga pusa. Alam nyo ba, nung pauwi na kami, napansin nga namin na itong si Whitey, ito sumusunod pala sa sasakyan natin. Ganito kasi talaga siya kapag nga nagugutom na siya tapos di natin napupuntahan. Kasi nga ito nung time na to ay kagagaling nga lang natin ng Mindoro. Buti naman talaga at sakto-sakto kasi bumili nga ako ng 2 bucket para nga sa pagkain namin for today. Tingnan nyo si mother na una nang kumain. Kaso ngayon nga itong si Whitey may kasunod na pagpunta dito. Tapos sabi nga ni mother, sino ka? Kasi nga first time talaga namin makita itong doggy na to. Pero alam nyo ba, itong si Whitey kahit nga matagal na natin siyang kasama at lagi nating pinakakain kapag nanghihingi siya, never siyang pumasok ng diretso dito sa atin. Basta kahit anong papasok natin sa kanya, ayaw niya talagang pumasok. Anyways, ito nga, nagawa na nga ako ng pagkain niya, so medyo mainit pa tong chicken na to, kaya di ko masyadong mahawakan ng ayos. Balik kasi sa 3 days na nasa Mindoro tayo, napapakain naman itong si Whitey nung pinag-i-stayan niya. Kaso nga lang talaga, sa dami nga siguro ng pinadedede niya, medyo kinukulang pa rin siya sa kinakain niya, kaya palagi siyang pupunta dito para nga manghingi. At dahil nga wala tayo for 3 days, dahil nga nasa Mindoro tayo, nabibigyan naman daw ng mga kuyas na iniwan natin dito, ito si Whitey, pero hindi na talaga madalas. Kasi nga kapag andito tayo, nabibigyan naman natin siya ng pagkain, siguro nga mga 2 to 5 times a day. Kaya naman talagang bumawi nga kami pagdating namin, talagang isang buong chicken nga po ng Jollibee ang binigay ko sa kanya. Ito isa naman kasama ni Whitey pagpunta dito ay medyo nakikiagaw pa nga kay Whitey, kaya kung mapapansin nyo, hinaharaan pa ni mother kasi nga nung time na to, ginagawa pa naman yung pagkain niya. Opo, aminin namin, special talaga ang food nitong si Whitey kasi nga may pinadedede nga po siya, so kailangan talaga makain siya ng marami. So para naman ganado rin nga siyang kumain, palagi nga namin minimake sure na may ulam nga po. So ito namang isa, first time din natin siya makita nga dito, kaya di namin kilala. Sabi nga ni mother, buti na lang mabait nga siya. At yun rin nga napansin ko sa kanya kasi nga pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong niya pa nga ako kahit di naman kami magkakilala talaga. Ito na nga, binigyan na nga siya ng food niya. Tingnan nyo, pati nga yung manok biglang tumakbo nung marinig na naglalagay na nga nitong food. Kasi yung mga manok nakikisalo rin talaga sila, tumutuka-tuka ng mga tira ng mga to na dog food. O diba, pati kayo kinispa ng doggy na to. Sabi ko naman sa inyo, napakabait nga niya. Pero mukha nga may nagmamay-ari naman kay doggy. Siguro nga nakaalpas lang siya kasi meron nga siyang collar. Ito naman yung si Whitey, hindi pa ulit natin natitingnan yung mga puppies niya. Huwag kayo maglala, i-update namin kayo sa mga puppies niya soon. Yun nga lang talaga, medyo busy kasi nga pagka-uwi namin galing Mindoro, diretsong Pasko na, diba? Since 23 na nga kami ng gabi nakauwi, kinabukasan 24 na, nag-prepare na kami for Christmas. And may mga bisita rin talagang pumunta, kaya naman talagang di na namin napuntahan itong mga puppies ni Whitey. Maya-maya pa, dumating na rin nga itong si Saya. Alam nyo naman yan, Saya ang tawag natin kasi nga Saya yung tawag ni Bibo sa kanya. Kinakain naman siya nung mga owners niya. Yan nga lang talaga minsan ay kapag may kumakain dito, pumupunta rin siya para nga manghingi. At nung napapanood nyo nga mga videos namin before, kita nyo naman yung itsura ni Saya dati, talagang galisin siya. Pero ngayon napagaling na nga siya siguro ng mga owners niya. At alam nyo rin ba, ito si Saya may mga anak nga siya ulit. At nung isang araw nga habang naglalakad ako, nakita ko nga yung mga anak niya. Bali, first time ko nga lang nakita, tingnan nyo, ang lulusog at ang cute na mga junakis niya. Di ko na rin nga sila nilapitan kasi nga baka magalit pa itong si Saya. Kaya naman siguro kahit nga pinapakain na siya sa kanila, ay medyo gutom pa rin nga siya kasi nga syempre nagpapadede siya. Alam nyo naman yan, kahit sa tao, basta nga nagpapadede, magutumin talaga. Ito na rin nga pala yung sinasabi nyo, yung tubig. Marami nga nagsasabi sa inyo kapag nagpapakain tayo, bigyan rin naman daw natin ng tubig. Pero marami rin nga sa inyo na nakakapanood na sa atin before, alam nyo na meron na nga talaga silang tubig dito. Bale, may isang lagayan sila dito na palagi may laman tubig para kahit nga sinong asong dumaan dito ay makakainom nga sila. Anyways, dito naman tayo sa ating mga puppies na talagang todo sa lubong pa rin tuwing umaga. Bale, ganito nga ang ganap nila kay mother. Bilang love na love nga nila ang mother nila, ito palagi silang sa lubong dito sa kanilang ina. At gaya nga nasabi ko, ganito sila every morning kapag nga lalabas si mother. Talaga di sila magkadaog-aga pag talon-talon. Maya-maya pa nga ito at talagang nakipaglaro na sila sa mga pusa. Ito kasi mga rescued cats natin ay laging pinalalabas dito para makapag-exercise din naman. Dati nga sila lang talaga naglalaro-laro, pero ngayon tingnan nyo, itong mga puppies na to ay sobrang kalilikot talaga, lagi nilang binubuli ang mga pusa. Itong mga pusa kasi natin na to, lumaki nga sila nang walang kasamang doggy. Bale, sila lang talaga. Kaya naman hindi nga sila sanay na may mga doggies nga na nang kukulit-kulit sa kanila, lalo na't ganito kakulit pa ang mga aso, diba? Kaya naman tingnan nyo itong si Ming, galit na galit nga. Wala naman na kasi talaga siya mapuntahan kasi nga kinorner nga siya ng 2 to, o diba? Puro kalokohan talaga. Kawawa naman itong si Ming. Buti nga't hindi talaga umaabot yung mga kalmot-kalmot ni Ming kasi talagang kung makalmot niya nga itong mga to, nako, talaga masusugatan. Maya-maya patingnan nyo ang
pinagtripan naman nga nila itong si B1. Bali kasi tatlo magkakapatid yan. Si B1, si B2 at si B3. O diba? Ang ganda ng pangalan. So habang nagkukulitan nga, ikikwento ko sa inyo kung saan sila galing. Bali itong si B1, si B2 at si B3. Nakita sila ni mother sa gitna mismo ng highway. May video pa nga po tayo nun. Imagine nyo, very busy road yun. Tapos may mga kuting doon. Kaya talagang kahit nga mag-traffic ay tumigil si na mother bigla. Para nga kuhanin itong mga kuting na to. At tatlo nga itong nakuha nila. Baby pa sila nung time na nakuha nga natin sila. Ito namang si Ming, nakita natin mag-isa na talaga siya. Dito siya itinapon mismo sa tabi ng ating mansyon. Habang ito namang may itim-itim na to ay si Musang. Bale may mga kapatid siya nung nakita natin. Parang 5 yata sila and sinakuha yung nakalimot sa kanila. Bale iba nga niya mga kasamahan or kapatid ay naipa-adapt na nga. Tapos siya yung natira dito sa atin. May isa pa nga pala tayo, yung orange, kung naalala nyo yun si Bulagta. Bale nung nalimot natin sila kasi nga tinapon rin sila. Dalawa sila magkapatid. Tapos yung isang kapatid niya wala na, napisak na ng sasakyan. Kung nagtataka naman kayo kung bakit Bulagta ang pangalan niya, kasi nga po nabulag po yung isa niyang mata. Bale nakalmot po kasi siya nung isa niyang kasama noon, yung kapatid niya. Tapos talaga ipinavet pa nga po natin siya para nga gumaling kasi talaga namaga yung mata niya. Anyways, ito dito niyo makikita si Bulagta. Dito kasi binigyan ng pagkain itong si Ate Shamin itong mga puppies. Bale binilhan ko kasi sila ng milk na pwede nga sa kanila. Pwede rin ito actually sa pusa. So pinatikim nga muna natin dito sa mga puppies. Tuwan-tuwa naman sila at ayan, chibog na chibog pa nga. Tingnan nyo, diba? Ang sarap ng kain nila today. At ito na nga, lumapit na nga si Bulagta. Bale yan si Bulagta, di lang siya masyadong halata yung kanyang mata dito. Pero kung titingnan nyo ng mas malapitan, yung mata niyang isa medyo malabo siya dahil nga bulag na. Bale di na siya nakakita sa mata na yun. Sumali rin nga pala siya dito sa mga doggies kasi itong mga doggy natin na to, sanay naman nga sila na salo-salo silang kumain. Kaya nga kahit sumalo sa kanila itong pusa, di sila nagagalit. Pero yun lang nga muna para sa ating mga rescued cats at rescued puppies.